Nagulat ng labis si Cassie nang makita ang naguhumidig nitong pagkalalaki. Perfect ka rin, bulong niya. Kakaibang pananabik at kasiyahan ang nadama niya. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang tangin siya ng damdamin. Gusto niya suklian ang kaligayahang ipinadarama sa kanya ni Jace. Pinaglandas niya ang mga daliri pababa sa buhok sa tiyan ng binata, pababa hanggang sa makulong ang alaga nito sa kanyang kamay. Matigas yun pero makinis. Ngunit hindi siya kontento na hawak lang ang alaga nito. Itinulak niya si Jace pahiga sa kama. Isinuklay nito ang mga daliri sa kanyang buhok habang pinapaulan na niya ng halik ang malapad nitong dibdib pababa sa alaga nito. Napamura si Jace nang pagpalain niya ang alaga nito. Kapag kuway, sinapo nito ang kanyang mga pisngi at pinigilan siya sa ginagawa. Naramdaman ni Cassie ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi habang nagmamadali siyang umayos ng upo. Mali ang ginawa niya. Sorry, ang sabi niya. Unti-unting nawawala ang pananabik niya at napalitan ng kawalan ng tiwala sa sarili. Tumawa si Jace saka siya hinila palapit. Nagbibiro ka ba? Gustong gusto ko yun. Pero saka na yun dahil baka hindi ako tumagal. Kinuha ni Jace ang pambalot. Saka pinilas ang balot na plastic gamit ang ngipin. Bago nito maisuot ang pambalot sa sarili ay pinigilan niya ito. Okay lang ba kung ako na ang gagawa niyan? Ang tanong niya. Oo naman, be my guest. Ang sabi nito, saka humiga at pinanood siya. Napabuntong hininga si Cassie nang mahawakan ang pambalot. Magkahalong pananabik at kaba ang dahilan kaya mabilis ng doble sa normal ang tibok ng kanyang puso. Pinagsawa niya ang mga mata sa kakisigan ni Jace. Lumukso ang kanyang puso nang tumuon ang pansin niya sa ebidensya ng pagnanasa nito. Kanya lang si Jace ngayong gabi at hindi niya sisirain yun. Cassie, ayoko sanang madiliin ka, ang wika nito. But if you keep looking at me like that, I'm not going to be responsible for my actions. Napangiti si Cassie sa sensual na pagbabanta ni Jace. Maingat niyang isinuot ang pambalot sa alaga nito. Nanginig ang mga kalamnan nito sa tiyan sa ginagawa niya. Nang matapos siya sa ginagawa, ay hinawakan siya ni Jace sa mga balikat, saka pinagpalit ang kanilang mga posisyon para ito naman ang nasa ibabaw. Pero bumangon si Cassie. Pwede bang ako na lang ang nasa ibabaw? Nagpakawala si Jace ng tensyonadong tawa. Oo ba? Lagi kong pinagbibigyan ang babaeng alam kung ano ang gusto niya. Gumulong ito para mapailalim sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang pangupo nang nakaluhod na siya sa ibabaw nito. Climb aboard, Candy Girl. Napahalakhak si Cassie. Ang nadaramang inhibisyon ay napalitan ng kasiyahan. Directing the powerful shaft to her entrance, she lowered herself onto him. He was big, bigger than she expected, and her bottom lip caught on her teeth as she tightened herself around him. The penetration too full, the stretch feeling unbearable. Hindi ko kaya. Shh! Relax! Pagre-reassure ni Jace. Huwag kang magmadali. Masyado ka lang kinakabahan. The encouragement spurring her on. She took him into the hilt at last. Gising na, sweet chicks. Handa na ang hapunan. Namulatan ni Cassie si Jace na nakaupo sa gilid ng kama habang maingat na hinahaplos ang kanyang pisngi. Suot ng lalaki ang roba ng hotel kung saan nasisilayan niya ang pinong balahibo sa dibdib nito.
muling dumaloy ang sensasyon sa kanyang balat. Heat rode up her neck as she felt the unfamiliar tenderness between her thighs. Naniriwa sa isip niya ang ginawa ni Jay sa kanya. Ang ginawa nila sa isa't isa. "Nakatulog ako?" tanong ni Cassie sa boses na kahihimigan ng pagod at pagkalito. Ang natatandaan niya ay magkayakap sila at maganda ang pakiramdam niya sa sarili, bagay na matagal na rin hindi nangyayari. "Pareho tayong nakatulog," ang sagot ni Jace. Nakaamoy si Cassie ng tarragon at inihaw na karne dahil para mag-ingay ang kanyang sikmura. Nakadama siya ng hiya. Tumawa si Jace saka tumayo. "Umorder na ako ng pagkain natin," anito habang kinukuha ang isa pang roba na nakasampay sa isang upuan. Bumalik ito sa tabi niya saka inabot sa kanya ang hawak na roba. "Pero kailangan mo munang isuot ito dahil baka ikaw ang gawin kong hapunan." Inalis ni Cassie ang kumot at bumangon na muli sa kama. Tinutok niya ang isip sa nadaramang gutom para maiwasan ang umuusbong na hiya dahil wala siyang saplot. Bagay na nakakatawa kung iisipin ang lahat ng ginawa nila kanina bago siya nakatulog. "Anong oras na?" tanong niya habang isinusuksok ang mga kamay sa manggas ng roba. Ibinalot ni Jay sa kanya ang roba saka ipinulupot sa kanyang baywang ang mga braso bago mabuhol nito ang tali ng roba. Ang ilong nito ay nasa tuktok ng kanyang ulo. Mag-aalas 11. 3 oras siyang nakatulog. Kumawala si Cassie sa pagkakayakap ni Jace saka tumalikod. Inaasahan ba nito na aalis na siya? Hindi siya sanay sa pakikipag one night stand. Ngunit may pakiramdam siyang magiging nakakaasiwa kung magpapaabot pa siya roon ng umaga. Pinihit siya ni Jace paharap dito. Nakakunot noo. "May problema ba?" Napalunok si Cassie. Mas mabuti kung magtatanong siya. May karapatan siyang magtanong. "Anong gagawin natin pagkatapos kumain?" "Pagkatapos natin kumain?" nangingiting sabi ni Jace. "Sa ngayon, naisip kong pwede nating subukan ang whirlpool tub sa kwarto. Sayang naman kung hindi ko susulitin ang ibabayad ko rito." Tapos, tumaas baba ang mga kilay nito. Medyo sumeryoso ito. "If you're not sure, that is." "I'm not sure," sabi niya. Nilagay niya ang mga palad sa hubad na dibdib ni Jace. Nadama niya ang malakas na tibok ng puso nito na katulad ng sa kanya. "Pero kailangan mo pa rin akong kumbinsihin," panunokso niya. Humalakhak si Jace. Dinala nito sa mga labi ang isang daliri niya. "Huwag kang mag-alala, yun mismo ang balak kong gawin." Kinagat nito ang daliri niya. Saka napaungol ng mariin ang pagkalam ng sikmura. "Pero kumain muna tayo. Kailangan natin yun para may lakas tayo." Pinalis ni Cassie ang nadaramang pag-aalinlangan habang patungo sila sa sala para kumain. Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang makita ang ayos ng mesang kakainan nila. May nakasinding kandila, mayroong champagne at gilt-edged chine plates. Bumagal ang tibok ng kanyang puso sa romantikong senaryong ngunit pinilit niyang supilin damdamin iyon habang inalalayan sila ni Jay sa pag-upo. Isang gabi lang na magiging kanya ang binata. Iyon lang ang gusto niya. Isang gabi ng kabaliwan na hindi niya sisirain sa maling pag-asam ng pag-ibig tulad ng madalas niyang gawain noon. Pinanood ni Jay si Cassie habang dinidilaan nito ang sauce na nasa ibabaw ng labi nito. Naramdaman niya ang pamilyar na init sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Ibinaling niya ang atensyon sa pagkain at hinayaan ang masarap na amoy na yun na iwinaksi ang bango ng dalaga na sumasalakay sa kanyang mga pandama. Ang problema, hindi lang siya sa pagkain nagugutom. Hindi niya inasahang magiging mahirap kontrolin ang kagustuhan niyang angkinin si Cassie. Hindi pa siya nakakilala ng katulad ni Cassie na kayang guluhin ang kanyang sistema. Kahit walang dahilan, ngunit labis-labis ang kawalan ng tiwala sa sarili. May lalaking nanakit kay Cassie. Yun lang ang naiisip niyang dahilan.
habang pinapanood niya ang dalaga sa pagtulog at pinipigilan ang sariling gisingin nito at muling angkinin. Nakadama siya ng kursyudad at galit. At bago pa siya makagawa ng katangahan, kumalas na siya sa pagkakayakap kay Cassie at bumangon para ihanda ang kanilang hapunan. Habang hinintay niya ang ipinadeliver na pagkain, ay pinag-isipan niya kung ano ang gagawin. Ilang mahalagang konklusyon ang nabuo niya. Cassie was sweet and sexy and just what he needed after his dry spell. Kabaligtaran si Cassie ng mga babaeng karaniwan na yang idinidate at iyon ang dahilan kung bakit kaakit-akit ito sa kanyang paningin. Ngunit hindi dahilan ang bagay na iyon upang alamin pa niya ang tungkol sa nakaraan ng dalaga. Matagal na rin mula na makipag one night stand siya at alam niyang mali ang pagsamahin ng sex at ang personal na bagay. Ang dahilan ng pagpunta niya sa Pilipinas ay para ituwid ang nagawang kamalian at ang pinakamalaking parte niyon ang pagpapakasal niya kay Helen. Masisira ang lahat ng iyon kung magkakaroon siya ng panibagong relasyon. Hindi niya paaasahin si Cassie na higit pa sa isang gabi ang ugnayan nila sa pamamagitan ng pag-uusisa tungkol sa personal nitong buhay. Nandito ako hanggang sa araw ng bagong taon dahil sa negosyo, bulong ni Jace kay Cassie. Ang mga kamay nitong puno ng sabon ay nakasapo sa kanyang mga dibdib habang tinutudyo ng mga hinlalaki ang bawat tutok ng mga yon. May plano ka ba para sa Christmas period? Nagulat si Cassie sa panibagong init na lumukob sa kanya. Ngunit, mas nabigla siya sa kaswal na pagtatanong ni Jace. She shifted in his lap, feeling the heavy rosal nestled between her legs, and her heart leapt into her throat. Bakit mo tinatanong? At bakit nasabik siya sa tanong ni Jace? Tama ba ang pagkaunawa niya sa taong nito? Gusto ba nitong patagalin ng isang gabing pagniniig nila? Dahil gusto pa kitang makasama, hindi sapat ang isang gabi lang. Lumalamig na ang tubig, aniya, at umalis na siya sa kandungan ni Jace. Pero bago pa man siya makalayo ay pinigilan siya nito sa baywang. Bakit hindi mo sinagot ang tanong ko? Tanong ni Jace nang lingunin niya. Hindi ito mukhang nasaktan o nainsulto. Bakit naman ito masasaktan? Ngunit kahit ganoon ay hindi niya magawang sumagot ng tuwid. Gustong-gusto niyang pumayag pero alam niyang mali iyon. Hindi na siya ang dating Cassie na walang alam. Nagbago na siya, 10 buwan ang nakararaan at wala siyang balak na bumalik sa dati. Ang dating siya ay naniniwala sa lahat ng pangako ng kanyang ama nung bata pa siya para lang maiwang sawi dahil wala itong tinupad ni isa man sa mga pangako nito. O ang pagkagusto niya kay David nung college para lang masabihan sa huli na hindi siya ang hinahanap nito. At ang pinakamalala sa lahat, ang pagtanggap sa proposal ng isang lalaking hindi naging tapat sa kanya. Ngunit kahit natutunan niya kay Lance na hindi dapat pagkatiwala ng mga lalaki, hindi siya masaya sa pagtalo ng kanyang puso. Tulad ng kung paano yung tumalon tuwing tatawagin siya dati ng kanyang papa at mangangakong makikita na uli niya ito. O nang lumuhod sila sa maliit na balkonahin ng kanyang apartment nung araw ng mga puso para alukin siya ng kasal. Hindi na siya madaling lokohin, pero tuluyan na nga ba siyang magaling? At gugustuhin ba talaga niyang subukan ang bagong Cassie sa isang lalaking tulad ni Jace? Pinagkrus niya ang mga braso sa mga dibdib. Saka kumawala sa pagkakahawak ni Jace at umalis ng tub. Uy, bumalik ka rito. Hindi mo pa ako sinasagot, sabi nito. Hinablot ni Cassie ang isang malaki at malambot na tuwalya mula sa vanity at itinapi sa basang-basang katawan. Bakit hindi natin pag-usapan ang bagay na yan mamaya? Hindi ako sigurado kung anong gagawin ko sa susunod na linggo. Kasual na sabi niya, nakabaligtaran ng nadarama. Inipit niya ang tuwalya sa kanyang mga dibdib. Saka pinapungay ang mga mata kay Jace. And I thought you promised me more really amazing sex.
she said, deciding that flirtation was the best defense. Narinig niya ang pag-ahon ni Jace mula sa tub. Napalunok si Cassie na makita ang refleksyon ng binata sa salamin. Pinagsawa niya ang mga mata sa hubad nitong katawan. Kumuha rin ito ng tuwalya. Sinusubukan mo bang ibaling ang pansin ko? Epektibo ba? Ano sa palagay mo? Tanong nito at niyakap siya ng mahigpit mula sa likuran. Nabuhay ang pagnanasa niya nang maramdaman ng matigas na bagay sa kanyang pangupo sa kabila ng tuwalya. Oo. Tungkol sa itinatanong ko, ano sagot mo? Tanong ni Jace habang nakayakap kay Cassie. Pinipilit niyang i-focus ang isip at magpapakaswal. Nakadikit ang malambot na katawan ng dalaga sa kanya habang nasa leeg niya ang mukha nito at ang kamay ay nasa tapat ng kanyang dibdib. Sana lang ay hindi nito maramdaman kung paano binabayo ng kanyang puso ang kanyang mga tadyang. Bakit hindi nito sinunggaban ang pagkakataong makasama siya? Nangiilok niya yon kanina sa dalaga ay para lang gawing formal ang lahat, ngunit sa halip na sumang-ayon ay bigla itong umuwas. Kaya ngayon ay kailangan niyang harapin ang posibilidad na maaaring hindi ito pumayag. Hindi siya mayabang para sabihing lahat ng babae ay gugustuhing makatalik siya, pero malakas ang atraksyon sa pagitan nila ni Cassie. Kahit sino ay makikita iyon. Gusto siya nito. Gustong gusto. Ngunit bakit hindi siya nito mabigyan ng diretsyong sagot? May problema ba na hindi niya napapansin? At bakit sa isiping may problema ay lalong tumindi ang kagustuhan niyang malaman ang lahat-lahat tungkol kay Cassie? Kadalasan, kapag nagpakita ng pag-aatubili ang isang babae, ay lumalayo na agad siya. Pero si Cassie ay hindi niya magawang pakawalan ng ganoon-ganoon lang. At kahit na alam niyang dapat na siyang lumayo, alam niya sa sariling hindi niya magagawa yun. Mayroon pa siyang kulang 2 linggong pananatili sa Pilipinas para makipag-usap sa mga buyer at mga solicitor ng dating asawa para tuluyan na niyang maibenta ang artisan at makalimutan na ang mga pangit na pangyayari sa nakaraan. Para sa isang lalaking ginugol ang huling 14 na taon ng kanyang buhay sa pagtatrabaho ng halos 20 oras bawat araw, ang susunod na 13 araw ay magiging kainip-inip. At ang katotohanan ng buwan pa ngayon ng Kapaskuhan ay hindi nakatulong sa kanya. He wasn't a fan of the festive season. Para sa kanya ay nakakapagpainit ng ulo ang lahat ng pagkunwaring kabaitan at pagpapapansin. At para maranasan niya ang lahat ng iyon sa lugar na pinilit niyang layuan ay lalong nakadagdag sa inis niya. Oo nga, at malayo sa masikip na apartment na kinalalakahan niya sa tundo ang karangyaan na binibigay ng Raffles, ngunit may mabigat na dahilan kung bakit siya umalis noon. At ang pagpupumilit ni Helen at pakikialam nito sa kumpanya ay hindi nakapagpabago sa pasya niya kahit kaunti. Hinawakan ni Jay sa baywang si Cassie. Anong masasabi mo? Bulong niya. Hindi magiging kabagot-bagot ang susunod na 2 linggo kung kasama niya ang dalaga, kaya hindi niya hahayaang bigyan siya nito ng kung ano-anong dahilan para tumanggi. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mabuti na lamang at madali itong natangay sa kakayahan niyang mangumbinsi. Pagkatapos iyong pag-isipan ay ikiniling niya ang ulo para pagmasdan si Cassie at dagling naglaho ang kanyang ngiti. Nakapikit ang mga mata ng dalaga at ang panatag na paghinga nito ay tumatama sa kanyang balat. Napamura siya ng mahina. Hindi siya makapaniwalang tinulugan siya ni Cassie. Seductive, intensely erotic image swirled in Cassie's head as she drifted out a dream-filled sleep. Nagmulat siya ng mga mata. Lalong tumindi ang kanyang pagnanasa nang maramdaman ng maskuladong bisig na nakayakap sa ibaba ng kanyang dibdib. Tumatama sa kanyang ulo ang patag at malalim na paghinga habang nakasiksik sa kanyang isang maniinit na katawan. Si Jace. Napakurap si Cassie sa liwanag ng araw na tila gintong bumabalot sa marangyang kagamitan ng suit. Saka siya bahagyang bumiling ng higa.
Ramdam na ramdam niya ang bahagyang pangingirot sa pagitan ng kanyang mga hita na para bang nasa loob pa rin niya ang pagkalalaki ni Jace. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa realisasyong hindi panaginip lang ang maiinit na eksena kundi mga alaala. Nakaramdam siya ng tensyon nang marinig ang paos na boses ng binata. Saka humigpit ang yayakap nito sa kanya bago mahimbing muli. Sandali munang ninamnam ni Cassie ang pakaramdam na makulong sa mga bisig ni Jace habang hinihintay na makatulog ito ng mahimbing. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sino ang mag-aakalang mahilig mangyakap si Jace kapag natutulog? Agad niyang winaksi ang isiping iyon at ang paninikip ng dibdib sa kadahandahang kumuwala sa pagkakayakap nito. Umungol si Jace. Nahigit ni Cassie ang hininga habang nananalangin na huwag sanang magising ang binata. Nakahinga siya ng maluwang nang tumihaya si Jace. Gumulong siya at natigilan. Saglit na nahipnotismo sa gwapong mukha na nasisinaga ng pang-umagang araw. Si Jace na marahil ang pinakagwapong lalaking nakilala niya at naging kanya ito sa loob ng isang gabi. Inalis ni Cassie ang mga mata sa pagkakatitig sa binata, saka maingat na bumaba ng kama para hindi ito magising. Tapos na ang gabi at kailangan na niyang umalis. Tinanong siya ni Jace kung gusto pa niya itong makasama. Kahit na gustong-gusto niyang gisingin ang binata at tanggapin ang alok nito, hindi niya magagawa yun. Kahit na gusto niyang maliwanag na kanya na niyang maging matalino sa isang panandali ang relasyon kay Jace at magpakasaya lang sa piling nito. Hindi niya mapagkatiwalaan ng lubos ang sarili. Ang pasaway na paglukso ng kanyang puso kagabi at ngayong umaga ay nagpapatunay na hindi pa niya tuluyang naiwala sa sarili ang pagiging hopeless romantic. And she wasn't ready yet to tempt fate with someone as devastating as Jace. Duwag siya at nakakaawa, pero mas kakayanin niyang tanggapin yun. Ang hindi niya matatanggap ay ang muling magpakatanga sa isang lalaking walang maibibigay sa kanya. Well, apart from lots of really amazing sex, that is. Kinuha ni Cassie ang mga damit sa kabilang bahagi ng silid, determinadong labanan ang naiisip na kapilyahan. Pero hindi niya mapigilan ang sariling muling bumalik sa tabi ni Jace para pagmasdan ito habang natutulog. Naupo siya sa upuang katabi ng binata, saka nagbihis. Noon niya napagtantong hindi malang nabawasan ang lakas ng personalidad ni Jace kahit tulog ito. Parte ba yun ang pang-akit ni Jace? Was that a quality that made him so irresistible last night but made her so wary of him in the cold light of the morning? Na hindi tulad niya, tila laging sigurado sa sarili, puno ng kontrol, na kahit nasa gitna ng pakikipagtalik ay hindi mawawala ang tiwala sa sarili. Isang taon, alam ang gusto sa buhay at handang gawin ang lahat para makuha ang gusto. Tumayo si Cassie, saka pinasadahan ng mga palad ang nalukot na damit. Yumuko siya at kinintala ng halik sa pisngi ang binata. Goodbye, Jace. Nagmamadali siyang lumabas ang silid habang pinipilit na huwag isipin na pinakawala niya ang pinakamasaya sanang Pasko sa buong buhay niya o ang kirot sa kanyang puso na hindi niya gustong bigyan ng kahulugan. Naalog ang ink pen na hawak ni Cassie nang tumunog ang doorbell. Dahilan para masira ang ilong ng Sugar Plum Fairy na 2 oras niyang pinaghirapang iguhit. Napamura siya, saka inilagay ang ink pen sa lagayan. Kasama niyon, hindi niya dapat sinubukang magdisenyo ng Christmas cards ngayon. Naging magugulatin siya sa pagkabalik niya mula sa Raffles. Hindi siya mapakali kahit paano ang gawin niya. Muling tumunog ang doorbell. Pinunasan ni Cassie ang mga kamay at lumabas na ng kwarto. Inalis niya ang pag-asam na maaaring si Jace ang nasa labas ng pinto. Hindi nito alam kung saan siya nakatira. Isa pa, hindi niya ito gustong makita. Binuksan niya ang pinto. Kumusta?
Makangising sabi ni Nessa habang nasa hawak ng isang paper bag na puno ng pastries mula sa panaderia sa ibaba ng apartment building. May dala akong tinapay na pansuhol para magkwento ka tungkol sa bago mong boyfriend habang nagkakape tayo. Nilampasan siya ng kaibigan at pumasok na sa apartment. Pinigil ni Cassie na mapaungol. Mahal niya si Nessa na parang kapatid. Ngunit hindi niya gustong balikan sa alaala ang mga nangyari sa kanila ni Jace. Hindi ko naman siya boyfriend. Paungol na kontra niya. Anyway, malapit na ang oras ng tanghalian. Mawawalan tayo ng gana kung kakain tayo ng matamis. Pag-iiba niya sa usapan. Kinuha ni Nessa ang lalagyan ng kape, saka tumawa ng malutong. Masyado kang masungit ngayong umaga. Hindi naman siguro dahil kulang ka sa tulog kagabi. Tumaas baba ang kilay nito bago naglagay ng kape sa coffee pot. Suko na si Cassie. Kilala niya ang kaibigan. Best of friends sila mula pa nung unang araw ng pasukan sa Hillsdown Road. Naparusahan si Nessa dahil sa pagsagot sa isang guro at maging siya ay naparusahan dahil tumawa siya sa biro ni Nessa. Mahilig magkwentuhan ang kaibigan kaya siguradong hindi ito papayag na hindi siya magkwento ng tungkol sa nangyari kagabi. Sige na nga, suko na ako. May nangyari sa amin ni Jace kagabi. Alam ko. Paano mo nalaman? Tanong ni Cassie habang nagpapakulo ng tubig sa takuri. Ganun na ba siya kahalata? Isa-isahin natin. Sabi ni Nessa habang pinapagala sa kanyang katawan ng mga mata. Bukod sa whisker burn sa baba mo, may kislap sa mga mata mo na nagsasabing nagising na ng tuluyan ang natutulog mong pagkakababae kagabi. Mahinang sambit ni Cassie. Hindi masaya ang pagpapaalala ni Nessa sa kanya ng mga nangyari kagabi. Iba sa inaasahan niya nangyayari sa kanyang pag-alis. Hindi malang maitago sa kanyang katawan ang nangyari. At hindi nakakatulong sa kanya ang obserbasyon na yon ni Nessa. Sabihin mo sa akin, tulad pa rin ba siya ng pasaway na batang nakilala ko noon? Hindi na siya isang bata ngayon. Mahinang sagot niya. Hallelujah! Panahon na para makatagpo ka naman ng lalaking alam ang ginagawa niya. Dinampot ni Nessa ang mga plato at niyaya siya sa sala. Umupo sila sa paborito nilang couch. Di masaya na ang Pasko mo. Hindi mo na poproblemahin na mamimiss mo ang isang taong hindi na dapat mabanggit ang pangalan dahil nakahanap ka na ng isang totoong lalaki na pwede mong yakapin sa araw ng Pasko. Maingat na humigop si Cassie ng mainit na kape mula sa hawak na mug. Saka tiningnan ng kaibigan. Hindi ganun ang nangyari. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Nessa. Saka inilapag ang sariling mug sa mesa. One night stand lang ang nangyari. Ibig mong sabihin, ayaw niyang maulit ang lahat? Bakit? May problema ba sa kanya? Puno ng galit ang boses ni Nessa sa pagkampi sa kanya kaya nakaramdam si Cassie ng kagustuhang ikaila ang katotohanan. Bakit hindi na lang niya hinayaang si Jace ang umani ng galit ni Nessa? Sa malas, kita agad sa pamumula ng kanya mga pisngi ang guilt na nadarama bago pa naman yun magawang magsalita. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Nessa sa pagdududa. Bakit ba kasi hindi magawang magsinungaling? Sandali lang. Hindi siya may problema kundi ikaw. Tama ba? Please, wag mong sabihin sa akin na mahal mo pa rin ang Lance na yun. Hindi sa ganoon. Kaya lang, nag-alinlangan sabi ni Cassie. Paano ba niya ipapaliwanag sa isang palabang tulad ni Nessa ang karuwagan niya? Gusto kasi ni Jace na ipagpatuloy ang kung anong meron kami hanggang sa araw ng pag-alis niya sa bagong taon. Pero ayaw kong gawin yun. Itinaas ni Nessa ang isang kamay habang nanlalaki ang matang nakatingin sa kanya. Lilinawin ko lang. Gusto niyang, nagmamadaling nagbilang ito sa daliri. Makasama ka sa loob ng 12 masasayang araw
at tinanggihan mo siya? Gumalaw si Cassie sa kinauupuan. Hindi naman talaga niya tinanggihan si Jace. Wala siyang lakas ng loob na gawin ang bagay na yon. Pero hindi na niya kailangang aminin yon kay Nessa. Ness, hindi pa ako handa para sa mga bagay na tulad nito. Pero ilang buwan na mula nang maghiwalay kayo ng walang kwenta at sinungaling. Walang kasalanan si Lance. Wala na. Matagal ko na siyang kinalimutan. Ang totoo, nabigla rin si Cassie kung gaano niya kabilis na napakawalan si Lance. Mula nang hiwalayan niya ang lalaki, ay nakita agad niya na hindi naman talaga sila bagay. Ang mas mahirap kalimutan para sa kanya ay ang magagandang bagay na pinangarap niya tulad ng isang maayos na buhay sa piling ng lalaking nagmamahal sa kanya. Isang bagay na hindi nagawang puna ng kanyang mama. Pinili niya si Lance para gumanap na bidang lalaki sa fairy tale na binuo niya sa isip dahil naroon ng lalaki at pareho sila ng gusto. Hindi na siya nag-abalang tingnan ang lalim ng kanilang relasyon. Tinanggap niya si Lance kahit hindi ganoon kalalim ang atraksyong nadarama niya para rito. Dahil sa kasabikan niyang magkaroon ng totoong relasyon sa isang lalaking hindi niya paaasahin ng mga pangako. Nabuhay siya sa isang masayang relasyon na binuo lang niya sa sariling isip. This goes farther back than that. Pag-amin ni Cassie, si Lance lang ang naging trigger para mapagtanto ko ang isang bagay na buo kong tinanggi sa sarili ko. At ano naman yon? Nagugulang sabi ni Nessa. Naalala mo ba kung paano lagi akong napapaniwala ni Papa sa mga kasinungalingan niya? Kung paano ako aasa ng sobra para lang ma-disappoint sa huli? Hindi mo kasalanan na wala ring kwenta ang tatay mo. At si David, naalala mo? Ang first love ko nung college na hindi naman pala interesado sa akin. Hindi mo ba nakikita ang pagkakapareho? May kinalaman ang lahat sa akin. Anong pagkakapareho? Napakatanga ko. Madali ako mapaniwala kahit sa simpleng pagpapakita lang ng pagmamahal. It's pathetic. Inabot ni Nessa ang nakakuyom niyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ka tanga. Mabait ka at maganda ang tingin sa buhay. Hindi masamang maniwala sa kabutihan ng kapwa. Sinalubong ni Cassie ang nag-aalong tingin ng kaibigan. Hindi ko lang gustong masaktan sa isang lalaking tulad ni Jace. Naman, umiling-iling si Nessa. Sayang naman, ang galing pa naman niya sa kama. Humiti si Cassie ng pilit sa kaibigan. Masyado siyang magaling sa kama. Paano ko makasisigurong hindi lalagpas sa physical na atraksyon ang nararamdaman ko para sa kanya? Para ma-overdose ako sa sobrang sarap sa sex? At bago ko pa mapigilan ang gagawa na naman ako ng kung ano-anong ilusyon na makakasakit din sa akin sa huli. Itinaas ni Nessa ang mga kamay bilang pagsuko. Yamot na yamot ang hitsura. Teka lang, sino ba nagsabi na hindi ito pwedeng humantong sa mas malalim na bagay? Mahiwaga ang pag-ibig. Tingnan mo lang ako at si Terence. Hindi namin gusto ang isa't isa noon pero eto kami, engaged na kami ngayon. Hindi naman talaga galit sa isa't isa sina Nessa at si Terence. Ayaw lang talaga ng dalawa na umamin na matagal nang gusto ang isa't isa. Isang bagay na alam niyang nagkakabarkada bago pa man iyon na pagtanto ni Nessa at ni Terence. Sino ang hopeless romantic sa atin ngayon? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Cassie. Bukod sa nakatira si Jay sa ibang bansa, nag-alangan siya o yun ang palagay niya. Isa yun sa mga bagay na hindi nila napag-usapan sa isang gabing magkasama sila. Hindi si Terence ang pinag-uusapan natin dito. Si Jace the Ace. Alam mo ba kung gaano karami ang naging girlfriends niya no sa eskwelahan? Dahil ako ay alam ko. Siya yata ang first major crush ko. Ang totoo, si Jace lang ang naging crush niya. Dahil pagkatapos nitong ma-kick out sa eskwelahan, ay wala na siyang kinabaliwang ibang lalaki. Dahil walang nakakapantay sa kaperpektuhan ni Jace sa kanya mga mata. Every other week, iba't ibang babae ang nakakalapit sa braso niya. At ganoon din kadalas siya no nakaramdam ng pagkabigo dahil hindi siya ang babaeng yun. Napasimangot si Nessa. Okay, haaminin kong hindi nga si Jace ang tipong pangmatagalan.
Hindi siya ganoon dati pero nagbabago ang tao. Hindi siya nagbago, sabi ni Cassie nang maalala ang "Have I slept with you?" na sabi ni Jace. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero ang isang bagay na natatandaan ko ay hindi siya two-timer. He was never a cheater. Pagtatanggol ni Nessa kay Jace. Wait! Napabuga si Cassie ng hininga. Kung ganon, serial monogamous siya. Ano naman ngayon? Masyado pa rin siyang mapanganib para sa akin. Sawa na akong sinisira ng iba ang mga pangarap ko at ang kailangan maging responsable na ako. Kailangan maging practical na ako mula ngayon. Siguruhin iyong maaabot ko lang ang magiging pangarap ko. Maaabot lang ang pangarap? Natatawang tuya ni Nessa. Ano naman ang masaya sa ganun? Para naman medyo sigurado ka na nagkakatotoo.